Ang Iran, mga guys, no, naisahan ng Israel at Amerika. Aray ko! Tingnan nyo naman, ha? Tingnan nyo naman, mga guys, ha? Naisahan, ha? Hindi na bago to, eh. Talaga naman naiisahan ng Iran, eh. Kinan nyo yung bansa nila, wasak-wasak na. at at isa pa, tuloy pa rin ang digmaan. Ito mga guys, alamin natin kung bakit tuloy pa rin ang digmaan. Talaga nakakatawang, nakakabuwisit na ano talaga itong balitang to. Bibigyan natin reaction to mga guys, no. So at isa pa, ang Saudi Arabia binisto ang Iran. Bakit kaya binisto mga guys? Ano yung binisto? Okay, no, mamaya tatalakayin natin yan. Panoorin nyo to. Okay, no, kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, siyempre bago tayo mag-umpisa. And also please paka-subscribe din kay Good News Philippines. Okay, no, umpisa na natin. Sa Iran naman naispatan ng mga source ang US B-52 bomber na nagsasagawa ng bombing operation sa Alborz Industrial City sa Qazvin, isang hub kung saan konektado ito sa military production ng Iran. US HIMARS, humabol pa, naglunsad ito ng mga long-range missile strike laban sa Iran mula sa US base sa Kuwait bilang bahagi pa rin ng operasyong Epic. Teka nyo naman naisahan ng Israel at Amerika ang Iran. Kaya nga tuloy pa rin ang digmaan kahit nag-usap pa sila, ang sabi kasi ni Trump, nagkasundo na raw sila. Tapos yung si Iran naman, ang sabi, oo daw. Pero yung ibang grupo ng Iran, nagsasabing di pa raw. Kaya magulo. Kaya nga naisahan sila ng Amerika at Israel. Kaya nga, diretso ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Kaya kawawa ang Iran ito. Fury. Sa Israel, patuloy ang paglunsad ng Iran ng kanilang mga missile na merong cluster bomb. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng mga otoridad ng Israel ang pinsalang idinulot ng 100 kg cluster munition na inilunsad ng Iran Revolutionary Guard Aerospace Force. Makikita na tumilapon ang mga sasakyan sa lakas ng pagsabog. Ang Iran nga pala, no, gumagamit ng mga pinagbabawal na teknik o pinagbabawal na bomba. Ito yung tinatawag na cluster bomb. So talagang napakawalang hiya nitong Iran na to, no. Palibasa talagang nadidihado na sila. Dihado na sila sa laban sa Amerika at Israel. Kaya gumamit sila ng mga pinagbabawal na bomba. Ito yung bomba na cluster bomb na pagputok sa ere, pagsabog nito malawak, may hiwa-hiwalay na bomba pa ang kumakalat. Kaya kaya pinagbabawal to sa gera Kaso ginamit ng Iran kasi nga dihado talaga sila talo Ba't ayaw pa kasi sumuko? Sumuko ka na kasi Iran. Ang Bushehr nuclear plant naman sa Iran ay muling tinamaan ng US-Israel missile
Sinisisi ng Iran ang patuloy na US-Israel airstrike nitong ika-24 ng Marso taong kasalukuyan. Buti na lang at hindi napinsal ang reaktor. Walang leak, walang nasugatan at normal pa rin ang operasyon ng nasabing planta. Hindi ito ang unang insidente na tinamaan ng projectile ang nasabing nuclear plant ng Iran. Ikinababahala naman ng International Atomic Energy kapag napinsala ang Iran Bushehr Nuclear Power Plant dahil ito ay nasa tabing dagat lamang. Kapag nagkaroon ng radioactive leak, posibleng makukontaminado nito ang mga karagatan ng buong Persian Gulf hanggang sa Gulf of Oman na makakaapekto sa mga karatig bansa tulad ng Iraq, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates at Oman, maging sa Iran. Sa Iraq, ipinakita naman ng Para sa akin, no, para sa atin mga guys, to, talagang ganun. Talagang ganun pag gera, no? Talagang damay-damay na lahat. So, nasa Iran na yun eh. Kung talagang susuko na sila, para hindi na sila, kumbaga, magambala ng mga malalakas na bomba ng Amerika at Israel. Ba't di pa kasi sumuko to kayo, Iran? Diyos ko, maawa kayo sa mamamayan nyo. source na walang tigil ang pag-atake ng A-10 Thunderbolt sa mga proxy ng Iran na umaatake sa tropang Amerikano. Makikita ang paglunsad dito ng mga missile at Gatling gun upang in-neutralize ang mga banta ng kalaban. Isa ito sa pinakamalalakas na jet fighter ng Amerika, no. Ginamit na sa Iraq yung mga hindi naman mismo sa Iraq, yung mga kumbaga proxy ng tinatawag na proxy ng Iran. Yung mga rebelde, ayun, no, binabanata ng jet fighter na to. Kingdom of Saudi Arabia, binuking ang Iran sa perang $150 bilyong mula sa Kingdom of Saudi Arabia sa Iran. Wala ni isang paaralan o kalsada man lang ang ginawa ng Islamic regime. Sa halip mga missiles ang pinondohan nito. We know that the Iranian regime Oh, tingnan niyo is naman not there to serve Iran's Ito grabe interests, but instead the regime's own Grabe ideology. tong grabe tong Iran humingi ng pera sa Saudi Arabia. 150 billion. Biro mo naman ang sabi nila ay gagawa ng mga ganito paaralan para sa mamamayan ng Iran. Ang ginawa ayun pinambili ng mga missile, gumawa ng mga missile, gumawa ng mga katarantaduhan, mga kung ano-ano mga pagyayabang diyan na marami silang missile, yung pala yung mga hinihingi nilang tulong pinanggagawa nila ng missile na panglaban nila sa Amerika at Israel. Yun, binuking ni Saudi Arabia. And we've suffered greatly from this ideology these past 30 years. والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية. They haven't built a single school or road with $150 billion of frozen assets that have recently been released. Instead, they've bought missiles targeting Saudi Arabia. ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم. Kinumpirma naman ni President Trump na may regalong ibinigay ang bagong liderato ng Iran sa Amerika. Ito ay may kaugnay sa oil at gas at ito ay konektado sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, ito ay nagkakahalaga ng malaking value ng pera. Ayaw ilahad ni President Trump kung ano ito, pero ayon sa mga analista, ito ay posibleng kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pagdaan ng maraming oil at gas shipments sa daluyan nang walang anumang banta o paghahadlang. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today.
And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you know, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good. And everyone else was gone. And then many of the people in the third tier. Dagdag pa ni President Trump, kinumpirma nito O, tignan nyo naman Sabi nga ng ng Iran, ang balibalita sa buong mundo na hindi pa raw nagkasundo. Hindi pa raw nagkasundo sila ng Amerika at Israel. Pero ito naman si Donald Trump ng Amerika, yung sabi nagkasundo na, kaya nga nagkasundo sila sa na i-open na o buksan na ang Strait of Hormuz. Talagang itong mga Iran na to, no, may parang may iba silang ibang faction kasi yung nakausap na ni Donald Trump talaga nagkasundo na sila tungkol sa ganyang mga gera-gera na yan. Parang mayroon pang ibang grupo din, no, di ba? Parang may iba pang grupo ng Iran sa Iran na talagang lumalaban pa sa Amerika. Kaya nga nagpapakalat sila ng fake news na hindi pa sila nagkasundo ni Donald Trump. ang kahandaan at kahusayan ng USS Abraham Lincoln aircraft carrier matapos itong atake ng 101 missile na inilunsad ng Iran. Wala ni isa dito ang nakatama dahil ang 100 at isang mga missile o drone ay nasupil ng barkong pandigma ng Amerika. Are you encouraging our allies in the Gulf to be more involved in the Iran operation? Yeah, I mean, a little bit, but more NATO. I think our Gulf allies have been pretty good, to be honest with you. UAE's been hit so hard. He got hit by 1,400 rockets, shot them all out of the air with our great Patriot missiles. Think of it, they shot 100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot, every single one of them was knocked down in the sea. Think of that. Think of what that means. 101 missiles, highly sophisticated, very fast missiles shot. Out of 101, all 101 were shot down and now, for the most part, lie at the bottom of the sea.